Kamusta mga brad? Kilalanin natin ang isang taong hindi naligo sa loob ng mahigit 65 years. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Anong pakiramdam kung ikaw ay hindi nakaligo? Siyempre, hindi komportable at hindi magandang pakiramdam. Lalo na kung pagod ka na, pawis ka pa. Ikaw, anong pinakamatagal na nakayanan mo na walang ligo? Iba-iba ang dahilan ng mga tao kung bakit mas pinipili nila ang hindi maligo sa isang araw o higit pa. Yung iba, may sakit at meron din namang sadyang tinatamad lang. Marahil dahil sa lamig ng panahon. Yung iba naman ay dahil busy o marami lang talagang ginagawa tulad ng panonood ng YouTube, pag-Facebook o paglalaro ng Mobile Legends. Kaya nakakalimutan ng pagtuunan ng pansin ang paglilinis sa sarili. Ikaw, ganito ka ba? O meron kang kilala na ganito? Please comment below lang kung isa ka ba dito o kung may kilala kang ganito. Pero siguro naman alinman dyan ay malabong kayanin mo ang hindi maligo ng ilang dekada. Kahit 10 taon, 1 taon o kahit nga 1 buwan, alam ko mahihirapan ka. Parang hindi nga natin ma-imagine na lalabas tayo ng bahay at magtatrabaho ng hindi nakaligo. Pero sa isang lalaki na matatagpuan sa bahaging timog ng bansang Iran, ito ay posible. Kilalanin natin si Amu Haji na 85 years old at never naligo sa loob ng 65 years na taon. Na-break niya ang record ng isang taga-India na si Kailash Singh na 38 years na walang ligo. Paano niya kaya nakayanan na hindi maligo ng ganong katagal na isa ng parte ng pagpapanatili ng personal hygiene ng tao? At ano na kaya ang amoy niya? Na-imagine mo na ba? Kapag titingnan mo siya, may isip mo na hindi niya talaga iniisip ang kalinisan. Walang pakialam sa mundo. Hindi siya nagagambala sa kanyang napakadumi na itsura. Ang pamumuhay niya ay parang katulad ng sinaunang tao. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan na ng dumi at putik. Kakulay na nga nito ang lupa at mga basura na nasa paligid niya. Alam niyo, hindi niya to ginagawa para parusahan ang sarili niya. Para sa kanya, okay lang to. Para sa kanya kasi na ang cleanliness o ang kalinisan ay next sa sickliness o pagkakasakit. Ibig sabihin, isa sa pananaw niya na kapag malinis ka, malaki ang tsansa mong magkasakit. Noon kasi nagkakasakit siya kapag naliligo siya o hinugasan niya ang kanyang sarili. Kaya feeling niya kapag naguhugas siya ng kamay gamit ang sabon, ay madadapuan na agad siya ng sakit. Kaya iniwasan niyang maligo sa lahat ng oras. Minsan na rin siyang na-interview kung ano at bakit ganito ang kinahinatnan ng kanyang buhay. Inamin niya na noong bata siya ay nagkaroon siya ng emotional issue o problem, pero hindi na siya nagbigay ng detalye ukol dito. Ito ang dahilan kaya napagpasyahan niyang magpakalayo-layo sa pamilya niya. Mas pinili niyang i-isolate o ihiwalay ang sarili sa mga tao at tumira sa paligid na may iba't ibang uri ng basura at mga dumi. Kung namangha ka na o nagulat sa kanyang hindi pagligo sa haba ng panahon, siguradong lalo kang magugulat sa susunod ko sasabihin tungkol sa kanya. Alam niyo ba na bukod sa tubig na panligo, ay galit din si Amu Haji sa sariwang pagkain? Pero ang tanong, paano siya nabubuhay kung hindi naman siya kumakain ng sariwang pagkain? Sa loob ng 65 years, ang tangi lamang niyang kinakain ay karne ng nabubulok na hayop. Isa sa bulok na katawan ng hayop na kinakain niya ay ang tinatawag na porcupine. Ang porcupine ay isang malaking rodent. Ito ay kapamilya ng mga daga na mayroong spine sa katawan pang depensa. Balik tayo kay Amu Haji. Bukod sa pagkain ng mga bulok na hayop tulad ng porcupine, umiinom naman siya ng hanggang sa 5 litro ng tubig kada araw. Kaya nga lang, ang tubig na kanyang iniinom ay mula sa lagayan ng kinakalawang na lata. Maraming nag-aalok sa kanya ng malinis na inumin at pagkain sa tuwing nakikita siya. Kaso nagagalit pa nga ito. Bukod pa dito, hilig din ni Haji ang paninigarilyo. Hindi nga lang siya ordinaryo manigarilyo. Sa tuwing tipikal na sigarilyo ang niyoyosi niya,
Sabay-sabay niya ito sinisindihan hanggang sa 5 sticks at sabay din niya itong hinihit-hit. Alright, eto pa, madalas ang paborito niyang tobacco pipe ang niyoyosi niya. Pero ito kakaiba kasi ang laman ng kanyang pipe ay hindi tabako, kundi dumi ng hayop. Imagine kung gaano niya katagal ginagawa ito. Hindi man lang ba siya nasukan ni minsan dito? Kung nagtataka naman kayo kung papaano niya ginugupitan ng kanyang buhok, ganito naman ang ginagawa niya. Sa tuwing nararamdaman na niya na humahaba na ang kanyang buhok at gusto na niya itong putulan, ang gagawin niya lang susunugin niya lamang ito at magsusuot ng isang lumang military helmet upang maibsan ang init ng apoy. Pero syempre, dual purpose itong helmet na to dahil ito rin ang gamit niya para proteksyon sa kanyang ulo pag lumalamig na ang panahon. Ganito ang diskarte at sistema ni Amo Haji. Pero ang palaisipan lang dito kung paano niya kaya napoprotektahan ang ibang bahagi ng kanyang katawan sa lamig, lalo na paggabi. May nagmagandang loob sa kanya. Nagawan siya ng bahay na gawa sa bricks o hollow blocks. Kaso wala nga lang bubong. Pero okay na sana yun. Kaso mas trip ni Haji talaga sa labas. At doon namamahinga sa butas na lupa na medyo mababa lang naman na parang isang libingan. Marami nang nagsabi sa kanya at inalok siya na maligo pero tinatanggihan niya ito at madalas tinatakbuhan. Sa kanyang kabataan talagang naranasan niya na magkasakit kaya pinagdesisyonan niyang hindi na maligo kailanman. Siya ay ulila at walang ibang matitiran. At seryoso talaga na siya ay nakatira at natutulog sa isang malalim na hukay. Para sa kanya, sa pagtulog sa ganong environment, mas makakaiwas ang tao sa mga elementong hindi magaganda na makakapasok sa kanyang katawan katulad ng sakit, lalo na kung ang tao ay laging napapaligiran ng lupa o kalikasan. Si Amo Haji ay kinonsider sa pinakamaruming tao sa mundo. Nga pala ang kwentong ito ay true to life story at hindi ginawa itong video na to para ma-inspire ka na hindi maligo. Kesyo mas lalakas ka at haba buhay mo. Siyempre, pananaw lang ni Amo Haji yun. Dahil ang pagligo, bukod sa nakakapagbigay sa atin ng preskong pakiramdam, marami din itong health benefits. It can also help us para mas humaba ang ating buhay. Inaalis nito ang mga dumi sa katawan o dead cells, maging ang mga kumakapit na germs. Naiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang sakit. Dahil sa paglilinis ay mas nagiging presentable tayo sa trabaho, sa school, o sa iba pang bagay o ginagawa natin sa araw-araw. Base din sa pag-aaral, lalo na kapag mainit ang pinanligo natin, natutulungan nito na i-regulate ang ating blood circulation at tinutulungan din nito na makahinga tayo ng maayos. Ang capacity ng ating lungs ay mas lalong nai-improve at ito pa, tinutulungan din ito na i-improve ang kalusugan ng ating puso, gastrointestinal, nervous system, bones, at muscle and joints. Kung naliligo ka naman bago matulog, mas nagiging mahimbing at maganda ang tulog mo. Kung sa umaga ka naman naliligo, nakakatulong ito para maging masaya ang mood mo buong maghapon. Kaya pansinin mo, ang taong hindi naliligo ay masungit. Kunting kibot lang galit. May kilala ka bang ganito? Comment below lang uli. Kaya kung may kilala kang palaging galit o masungit, alam na. Malamang wala pang ligo yun. Wala pa naman talagang scientific study or explanation na makakapagpatunay ng paniniwala na ito ni Amo Haji. Pero aminin man natin o hindi, nakakabangha talagang ganitong klaseng setup ng buhay niya na nabuhay siya ng ganito katagal na masaya at kontento. Biruin mo nga naman nakakabawas ng alalahanin. Siyempre, hindi mo na iisipin ang bayad sa upa sa bahay, tubig, kuryente, pati na rin ang gampanin sa araw-araw. Ang stress kasi o palaging pag-aalala at pag-iisip ay nakakapagpaiksi ng buhay dahil nagdudulot ito ng iba't ibang mga sakit at posibleng isa ito sa factors kaya malakas pa rin si Amo Haji. Nga pala, ikaw, nakaligo ka na ba habang pinapanood mo tong video na to? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.